Totoo nga ba yung balita na itong si Alex Stockton daw ay gustong maglaro sa Barangay Ginebra? Isa yan ngayon dito sa umiikot sa social media na baka daw kaya hindi natutuloy yung trade dito sa Blackwater o kaya naman dito sa Titan Ultra ay gusto raw nitong si Stockton na mapunta sa Barangay Ginebra. Alam natin gusto na itong i-trade ng Converge Fiber Xers pero syempre ide-deny yan ng team. Pero ayon doon sa mga insiders, mukhang ito raw talaga ang balak ng Converge na i-trade na ang nasabing player. Ang tanong na lamang ay kung saan ito mapupunta. Ang isa nga doon sa mga nababanggit daw dyan ay itong Barangay Ginebra na baka daw posible na maging destinasyon nitong si Alex Stockton. Kung sakasakali, magiging very interesting kung sa Ginebra mapunta to si Stockton. Dahil yung laro nito, pwede naman dyan sa Gene King sa totoo lang. Two-way player si Stockton, pwede sa opensa, pwede sa depensa. At syempre, yung playmaking nito ay masasabi natin na isa sa pinakamahusay dito sa liga. Kaya bagay na bagay yan para dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, kung sakaling ititrade si Stockton sa Ginebra, asahan natin na hindi yan magaganap ngayong semifinals. Syempre, tatapusin muna yan ng SMB at ng Ginebra itong semifinals bago sila makipag-trade sa Converge Fiber XS kung sakasakali. Pero kung interesado rin ang Ginebra na makuha si Stockton, meron naman silang mga assets na pwedeng ibigay na kapalit dito sa Converge Fiber XS. Nandyan itong si Jeremiah Gray na pwede nilang i-trade at itong si Nards Pinto. So, ibig sabihin merong mga options talaga Ginebra kung gusto nilang makuha ang serbisyo nitong si Alex Stockton mula dito sa Converge Fiber XS. Sa ngayon daw, itong Converge ay very busy dito sa binabalak nila na sabihin nating paggawa ng mga paraan para maka-acquire ng top players. Alam nating darating na dyan si David Defonso pero gusto pa raw dagdagan nitong Converge Fiber Access yung iba pa nilang mga options sa ngayon. Napag-uusapan yung pagdagdag ng options ang San Miguel Beer daw ay isa dito sa mga teams na gustong gumawa ng paraan para madagdagan yung kanilang front court. At kabilang daw sa gusto nilang makuha ngayon ay dito sa mga balita ay ang 6'8 na si Jeyo ang bohot mula dito sa Titan Ultra. Gusto raw dagdagan ng San Miguel Beer yung kanilang front court dahil sa totoo lang masyado nang nasasagad sa minuto itong si Junmar Fajardo at kinakailangan nila ng isa pang additional player na maisasama dito kay Junmar para maging sabihin na natin katulong dito sa front court. Si Ambohot ay isang power forward pero malaki maitulong niya sa San Miguel dahil meron itong 3-point shooting. So for example, kung double team ng Barangay Ginebra o ng kahit sino pa mang kuponan, itong si Jeyo, itong si Junmar Fajardo sa poste, pwede niyang ipasa dito kay Ambohot para sa 3-point shot. Parang yung ginagawa dati ng San Miguel Beer kapag nandyan si Arwin Santos. So mukhang bagay nga dito sa San Miguel Beer yung laro nitong si Jeyo Ambohot. Sa kasalukuyan si Ambohot ay nandito sa Titan Ultra pero madali naman niyang makukuha ng San Miguel dahil ang nasabing player ay hindi masyadong nagagamit. In other words, mababa ang trade value nito kaya pwede siya na ma-acquire ka agad-agad ng SMB. Ito si Ambohot ay isang dating first round draft pick pero since hindi masyadong nabibigyan ng minuto, bumaba ang trade value kaya madali itong ma-acquire ng Beermen. Ang magiging tangunong na lang ay kung gaano ka dali o as soon as possible, syempre gusto ng San Miguel. Pero kinakailangan pa yung pag-usapan dahil syempre nasa kalagitnaan sila ng serye dito sa Barangay Ginebra. So tignan natin kung ma-acquire nila kaagad-agad itong si Jeyo Ambohot at kung sino magiging kapalit. Dahil actually pwede naman si Chris Miller ang ipalit ng SMB para dito kay Jeyo Ambohot. So hindi naman siguro magiging problema yung ipapalit sa nasabing player sa kasalukuyan. Ano nga ba ang tiyansa na itong si Yang Giao ay maging PBA Commissioner? Isa yan dito sa matagal na sinasabi ng mga fans na dapat mangyari. Gusto nila na itong si Yang Giao ang maging bagong commissioner ng PBA. Dahil dito nga sa mga nangyayari na sa tingin ng mga fans ay mga lopsided na mga trades. At as much as possible gusto nila na itong si Yang Giao ang maging commissioner ng PBA para nga ito ay mapigilan na. Dahil kapag napigilan yung mga lopsided trades na yan, sigurado na mas gaganda at mas dadami yung mga fans na nanonood dito sa PBA. Pero ang tanong na lang, ano ba ang tsansa na ito yung mangyari talaga? Sa totoo lang, medyo mababa yung tsansa na itong si Coach Yang Giao ay maging commissioner ng PBA. Unang-una, meron itong kontrata dyan sa Raynor Shine Elasto Painters. So hindi naman ito basta-basta na lamang pwedeng umalis dyan. Pangalawa, itong si Willie Marshall ay binigyan na ng approval ng Board of Governors para magkaroon ng extension.
So, ibig sabihin malabo talaga na ito'y mapalitan. At pangatlo, ang kapangyarihan naman sa PBA ay nandito sa Board of Governors, hindi sa Commissioner. Sabihin, kung mayroong pagbabago na magaganap dito sa PBA, kinakailangan ng approval ng Board of Governors. Kung walang approval yan, hindi ito maipapasa kahit gustuhin ng Commissioner. So kahit si Yeng Guiao ang ilagay mo Commissioner dyan, kung wala siyang approval ng majority ng Board of Governors, wala rin mangyayari, hindi rin maaaprubahan. Kaya nga sa tingin ko, ang problema talaga ay yung power structure dito sa PBA. Ang problema kasi dyan, itong SMC at MVP Group, yung tatlo nilang teams ay tig-itig-isang boto. Syempre palaging magkakasama-sama yan. Kaya yung majority palaging napupunta sa SMC at sa MVP Group. Kaya nga medyo mahirap na talaga to na baguhin yung sistema dyan sa PBA. Kaya kahit si Yeng Guiao ang gawing commissioner, mukhang walang pagbabago na mangyayari. Pagdating naman dito sa koponan ng Phoenix Fuel Masters, meron daw mga teams na nagkaka-interest na bilhin ito o rather mga kumpanya. Kabilang na raw dyan, of course, itong SM, matagal nang napapabalita yan, yung Wilcon Depot at ang Chooks to Go. Pero hanggang sa ngayon, wala pang nagmamaterialize dahil sa totoo lang, medyo mahirap na bumuo ng team sa PBA. Matindi yung requirement financially, unang-una at least 200 million na kinakailangan mo na gastusin every year, minimum, para magpatakbo ng isang PBA team. Pangalawa, kung sasali ka sa PBA, syempre, uusisain syempre yung financial records mo kung kaya mo. At pangalawa, meron niyang tinatawag na joining fee na umaabot ng 100 million. Alam natin na yung ganyang halaga baliwala sa SM Group of Companies. Kayang-kaya ng SM yung gastos pagdating sa PBA team. Pero ang tanong, kinakailangan ba ng SM ang PBA? Kasi syempre kaya sumasali ang mga team sa PBA para i-market yung produkto nila. Sa totoo lang, ang SM hindi na kinakailangan i-market yung produkto nila dahil lahat ng tao dito sa Pilipinas alam kung ano ang SM. Kaya nga yung mas sumasaling teams dyan talaga ay yung mga gustong i-market yung mga produkto nila o yung matagal na talaga dyan, katulad ng San Miguel. Pioneer yan sa PBA kaya sila nandyan pa dahil mula noong umpisa nandyan na ang San Miguel kaya hindi sila umaalis. Parang prestige na rin yan. At saka tandaan natin yung mga ibang kumpanya ngayon dahil sa sitwasyon ng ekonomiya, syempre nagiging budget conscious din sila. Kaya hindi sila basta-basta na lamang sasali dito sa PBA dahil wala namang garantiya na yung kanilang investment na ilalagay dyan ay mababawi nila kaagad-agad. Kaya yung pagbili dito sa Phoenix Fuel Masters, hindi yan kaagad-agad na magaganap dahil syempre maraming factors na kinakailangan i-consider bago ang isang bagay na katulad yan ay matuloy. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila RG Bueno, si Joshua Giray, Espeo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Monde Guzman, pati na rin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Anthony Alon, si Enju at Jonel Alagon at iba pa.